Hi guys, ang a-applyan na naman natin ngayong loan app ay si CashTwig. At ayan, dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang kanilang app. I-search lang natin ang CashTwig. So ito po yun guys, CashTwig Financial Growth. At ito po ang company name nito guys, Tigustitic. So tingnan muna natin ang kanilang about this app. So nirelease pala ito dito sa Play Store guys noong November 12, 2025. So ngayon i-install na natin. At habang installing po ito guys, hinanap ko po ito doon po sa listahan ng mga registered loan app sa SEC o sa Security Exchange Commission. Hindi po ito rehistrado guys. Hindi ko po nakita ang company name nila doon. So isa na naman ito sa mga online lending na nakakatakot applyan. Pero sige lang, at least may pakita ko po sa inyo ang kanilang sistema. At ayan po guys, install na po siya. I-open na natin. So sinalubong po tayo ng kanilang privacy policy. So i-click na natin itong next. Next pa itong kanilang permission statement. So i-click na natin itong next. Click natin itong while using the app. Click natin itong allow. At dinala na po tayo dito sa dashboard na may nakalagay na maximum loan amount na 60,000 pesos. So i-click na natin itong get credit limit. At ayan po, hingin na po nila ang aking cellphone number. And then pindutin itong send para makakuha po tayo ng OTP. At tingnan po natin guys kung sino po ang nag-send ng OTP. At ayan po, si Mita Cash po ang nag-send. So konsabo po ito silang dalawa guys. So ngayon ilagay na po natin yung sinend nilang OTP. And then pindutin itong confirm. So may 5 katanungan pa po dito sa umpisa. So ito po ang una. Are there any overdue payments within 6 months? So syempre no po ang ipipiliin natin dito. What is your longest overdue period? So 0 kung piliin natin. What is your current amount of internet loan? 0 ang pipiliin natin. Next po, how many loans do you have outstanding now? So of course, itong 0 pa rin ang pipiliin natin. Then click natin itong confirm. Type of document. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. TIN, Voters ID, Pag-ibig, Health Card, GSIS, OFW, UMID, Passport, Driver's License, SSS, PRC, Postal ID, National ID, National ID Electronic 1 at National ID Electronic 2. Halos lahat na ng ID guys ay tatanggapin nila. So ang available sa akin dito ay ang aking driver's license. So i-click ko lang ito. So ngayon pipicturean ko na ang aking valid ID at susunod ay mag-selfie. Ipapass forward ko lang guys ha. At ayan po, nakuha na po nila ang aking valid ID at ang aking mukha. So, click lang natin itong confirm. And then, dito na po tayo magsimulang mag-fill up ng kanilang form. At ito po yung mga basic information na hingiin nila. Itong ating gender. Next po ay hingiin din nila ang ating email address. Next po ay hingiin din nila ang ating birthday. Next po ay ang ating education level. Next po ay marital status. Next po ay number of children. Next po ay ang ating employment information. So magsimula dito sa employment status. So itong full-time ang pipiliin ko. Next po ay magkano daw ang ating monthly income. So itong 15,000 pesos hanggang 25,000 pesos ang pipiliin ko. Next by work experience. So itong 5 to 10 years po ang pipiliin ko. Next po ang industry. Ang pipiliin ko po dito ay itong services. Next po ay hingiin na po nila ang aking current address. Next po ay dito na po nila hingiin ang ating mga emergency contacts. Dalawa lang po ang hinihingi nilang contact person guys. At dito sa una, kailangan ang ilagay nating relationship ay contact info ng ating parents, pwede ng ating partner, children, siblings, pwede rin ating friends, colleagues, and others. At dito sa pangalawang emergency contact, ay ganun pa din ang pwede nating ilagay. Partner, children, siblings, friends, colleagues, and others. At ayan po, na-fill upan ko na lahat.
Katapos niyan, i-click na natin itong confirm. At ayan, ang bilis guys, kukunin na nila ang ating bank account kung saan po natin ipapadisburse ang ating perang uutangin dito kung sakaling ma-approve tayo. So ang pipiliin ko po dito guys ay ang aking PS Bank account. And then ilagay ko na po dito ang aking PS Bank account number dito sa baba. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong confirm. At ayan po, pinapa-confirm ba po nila ang aking bank account information. So ayan, tama naman po. So i-click na natin itong confirm. Authentication successful. The credit limit has been activated. You have obtained the credit limit and can now request a loan on the main page. So i-click na natin itong confirm. At ayan po guys, may loan amount na nakalagay na 2,000 pesos. The loan application has been submitted. You have requested one product. The total amount is 2,000 pesos. May nakita ba kayong nag-request ako guys? Once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account. Hindi ito edited dito nga part guys ha. Parang nagmamadali sila at wala po silang ipinapakita sa aking repayment plan. So ayan, in progress na po ang aking application. Nawala na yung cash twig. Naging quick pisa na dito sa dulo at ni-review na nila ang aking application. Hay nako, wala talaga silang pinapakitang loan details guys. Wala akong mai-present sa inyo ngayon. Ganitong loan app talaga ang nakakatakot applyan. Di natin alam na i-disburse ito bigla na walang pahintulot. So pinalagpas ko na naman ito ng mga 5 minutes guys. Mga after 5 minutes, pagbukas ko ulit sa Cash Twig app, ito na po yung result. Ni-reject na naman nila ang aking application. Pwede raw ako makapag-apply ulit bukas. Hay nako, wag na. Wala rin namang kwenta ba sa mga ganitong mga klaseng ula. So wag na lang kayong mag-apply nito guys. Baka masisira lang ang buhay nyo. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video and subscribe my YouTube channel para sa iba ko pa pong mga review sa mga naglalabas ang bagong mga online lending app ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.